doctor, a mentor from other doctors. When it comes to, sabi niya nga dito sa akin, when it comes to alternative medicine, he is a master. Bakit? Ask me why. He is a master kasi siya lang naman po ang representative ng Philippines at pinadala sa iba't ibang bansa for alternative medicine. Grabe, no? That's the expertise na meron siya. Yun po, kumbaga, pagdating po sa mga expertise, pagdating sa alternative medicine, siya po yung pinadala ng ating Department of Health or DOH. Ay, grabe! DOH wherein, paano daw niya mailalapat? Kumbaga, sabi ka sa akin kanina when I asked him, people will ask you how they will help at paano mas makakatulong in a perfect way na itutulong niya sa atin. Wow. Ano kailangan nakasan yung mic? Ang hina, no? O malakas? Malakas na. Mahina lang sa pandinig ko. Ganun lang sila boses ko. And of course, hindi lang yon. Siya din po ang nagtitrain sa mga tao sa DOH. Ganun talaga yung tiwala. Imagine, di ba DOH is the Health of Philippines. Kumbaga yan ang pinagkakatiwalaan when it comes to health. Ay, ako na kayo dito. Nawala agad. Mukhang kailangan mo na mag-take ng ng barley natin. Bakit nawala agad? Grabe naman! Good morning sa lahat! Buhay pa naman. Buhay pa, no? Lumalaban pa. Okay, yun nga. Sabi ko nga kanina when I asked him, ano daw? He will be explaining, he is a homeopath doctor. So homeopath, hindi ko din alam kung ano yun, pero I think it's more of analysis. Tama ba ako? Ito yung sasabi ko. Nakalimutan ko yun, hindi. Blood analysis ka. Tama, analysis ka ate. Tama nga, analysis. So, yun po yung kanyang expertise. Kaya right now, you will truly learn kung paano ba talaga isi-sell. Not just actually sell. People will understand the benefit of our barley, of our Omega Life, and barley fusion na ito-connecta niya. Kasi di ba our products are health, or when it comes to parang, di ba, no approved therapeutic claims. Kasi yung no approved therapeutic claims, it requires studies. It requires series of studies para malagay po yun sa baba. Pero since we are medicinal, hindi po siya synthetic, kaya nilalagay talaga no approved therapeutic claims. Pero right now, this person is the one who's going to explain the benefits. Ano nga ba ang kagandahan ng alternative medicine or tinatawag natin natural? Di ba natural ang alternative medicine? Yes. Tama? So right now, nandito na ata siya kanina. Nakita ko na very young, sa sobrang bata niya. Gusto ko pag tinawag ko siya, magpapalakpakan na tatay tayo lahat. Okay lang ba? Yes! This is our first ever vitality training na kung saan we will get to learn more about syempre yung mga laman ng produkto natin at itulong niya sa atin yan with our expert of alternative medicine, the homeopath doctor, Joel! Ako nakalimutan ko Joel Amaral! Yun! Palagpakan naman natin! O diba parang bagay sa Joel? Joel! Hello po, Kalimutan po. Hello po! Hi! Hello! First time po dito. Kamusta po kayo? Okay. Dinagana. Okay. Skip ko na yung video, no? Para diretso tayo sa presentation. Saglit lang naman po yung presentation, mga 5 hours. Okay lang? Yes, sir! Yes, sir. Pero ang importante dito, ang pinapangako po sa inyo, bago po kayo aalis dito, meron kayo iuwi sa bahay. Yes! Matutulong ka, no? So, ayun, nagpagawin lang dito naman yun. Ay, start na muna natin. Ayan. Start ko! Hi! Hello! Hello! Hi! So, ito lang yung pag-uusapan natin dito. Hi, hello. Then, goodbye. Na, hindi ko, pag sinabi kong hi, health innovation. Kasi po ako sa Department of Health, noong since 2015, ako yung innovation nila para sa health innovation. Meron kami mga technology na kung saan may scan yung body mo within 1 minute.
Then makikita namin yung mga blood, kung mataas talaga yung cholesterol. Hindi bukas, ngayon. Pwede ako mag-testing mamaya. Sino may gusto? Yes, Dami. So, health innovation, yung high, health education, lifestyle, and livelihood opportunity. Iisa-isahin po natin. Hi, hello, goodbye. Yan na po, thank you po. Di ba? Pinasimple po namin, ito yung ginagamit namin program. Ngayon, nakakatuwa lang po kasi talaga po ang tinuturuan ko before is the government. Which is, ang handle natin is yung mga nurses, doctors. So, explain po natin. And gusto ko mag-thank you kay Sir Georges at binigyan po ako ng pagkakataon. Makapag-present ko. Kasi po, napakahirap po mabigyan ng magandang opportunity. Nakita ko po kasi yung opportunity to din sa Ascendra na maituloy ko rin yung pangarap ko na programa para sa Pilipinas. So, ang nakalagay po dito, Empowering Million Health Mentors for Healthier Nation. So, lahat po ng nakaupo dito, ang goal ko po, maging health mentor kayo. Yes. Hindi yung basta magbebenta tayo ng, oy, bumili ka. Bakit? Ano ba yan? Maganda to. Sabi ni ganito, magaling ito. Lagi ganun, di ba po? Lagi pong testimonial. Yes po. So natutunan po namin, dapat may science behind. Hindi po pwede magaling ito, bumili ka. O dahil gusto mong makabenta. Dapat bago tayo magbenta, makita muna yung value sa atin. At I promise, pagkatapos ng mga trainings natin, kayo na yung tatanungin. Ano ba yun? Maganda ba ito? So excited ba kayo? Yes! So magpakilala muna po pala ako. So ako si Joel Abalos, no? So Mandaluyong po ito, tama? Yes! So mga Abalos, taga dito po. Na. So, ito ba yung introduce sa akin kanina? Si Marlo. Thank you Marlo, nakalimutan yung apelido. Yung mga nakakalimot, ipinapahuli namin dito sa Mandaluyong. Joke lang. So, I'm a registered nurse, no? Homeopathic doctor. Pioneer po ako ng tinatawag nating traditional, complementary, alternative medicine. Narinig nyo na po kayo? Di ba? So, ipapakita ko po, may mga center tayo sa Pilipinas po niya, no? So, i-bullet point natin para mas makita nyo po, no? So, RN, pag sinabing RN, ako po ay isang nurse. Pag sinabing HMD, di ba ang MD? Doktor, MD. Pag H po, hindi medical doctor. Hindi po, homeopath po ako. Sino nakarinig ng homeopath? O homeopathic medicine? O homeopathic doctor? Wala, no? Sino? Wala, almost wala. Ang narinig natin sa Philippines, naturopathic doctor. Tama? Wala talaga nakarinig ng homeopath. So kasi po ang homeopathic, search nyo sa Google, ginagamit po ito sa Germany, sa India. Ang naturopathy po, ang sabi sa akin ng mentor ko sa DOH, ang naturopathy is more on preventive level. So pinag-aral niya po ako ng homeopath para sa curing. Kasi sa Philippines, lagi natin sinasabi, hindi gamot, hindi pwedeng ipang gamot. Pero sasabihin natin, nakakagaling. Di ba? Tama po ba? Yes. Sa abroad po, pag binigyan po kayo ng gamot, lalo na homeopathic medicine, gamot mo talaga yun. Hindi yung herbal, hindi yung food supplement. Tama? Sa atin kasi, very late po tayo. So, kaya nakita ko yung perspective sa 7 bansa, ako pinadala ng government, nakita ko na bago ka magpaparacetamol, ito muna gagawin. So, ituturo ko sa inyo yun. Na, okay ba yun? Yes! So, ako po ay since 2015 pa po nagka-alternative medicine sa government. Then, swang medicine din po ako at siyang medicine. Yung swang medicine, narinig nyo na po ba yun? Hindi ba po? Yung swang medicine, ang gagamot po ako ng mga aswang. Hindi po, ang swang medicine, ninuno po yan ng TCM, yung Chinese medicine. Alam niyo, acupuncture? Tutusukin ka ng marayong? Yung bentusa, yung hinihigop yung lamig? Inaapoyan pa? Yan, inaral ko po yan sa China.
So, yung Yao Medicine, same thing lang din po yun. So, ituturo ko yung mga principles, bakit nahaba na 135 years old yung tao, at napuntahan ko yung area. Eh, yun yung Yao Medicine. Gusto nyo malaman kung ano secret nila? Yes. Mamaya po na. Then, Japan consultant po ako for herbal medicine. Sokol Institute Homeopathic Research India. Naging barkada ko na po yung owner ng homeopathic research. Ibig sabihin, Research Institute, hindi ito kwento-kwento na magaling ito. Talagang inaral nila. Nilalagay nila sa medical journal yung herbal na nakakagaling talaga. Then, former DOHP Maropa and Calabarzon. So, nalikod po ako sa Marinduque, Romblon, Palawan, Cavite, Laguna, Batangas. Nandyan po yung mga naitayo kong center na tinatawag natin, diba? Then, ako po ang pioneer dito sa Philippines. Ang sinabi ko so, ako lang po yan. Meron po akong certificate ng ganyang program. And then, ang nakaka-proud po dito, Ascendra International. Ayan, diba? Yes! Partners. So, thank you very much po at napagbigyan niyo po ako. We are proud. Thank you. Ayan, start na po tayo. Ano? So, baka mamaya po kasi, can we play the video po? Can we play the video? Kasi baka mamaya, in-edit ko lang sa Photoshop lahat yung sinasabi ko. Gusto ko mapakita nyo yung over the years namin, almost 1 decade, yung pinaghirapan ko po ng mga training sa iba't ibang bansa dito sa Philippines. Nagpe-play ko yung video. Yan. So, may volume po. Volume. So, iba-voice over ko na lang po. ABP po namin ito, so pinapakita po dito na nagbabayan-bayan po talaga ako. Yung mga bundok sa Marinduque po. Buong Marinduque, nurses, doctors, ako po yung nagte-training sa kanila. Then, nagkamanda kami ng mga medical mission sa iba't ibang bansa. Yan, yung nakikita niyo po, hindi yan basta ordinary. Sila yung mga doctor, nurses, PHW. Yan po yung trabaho talaga namin. Yan naman po, Dasol, Pangasinan. So, nagme-medical mission kami. So, ditong video ito is 1 decade video po, no? Na nag-check up kami sa Palawan. Kaya walang voice over po eh. Hindi ko lang po alam kung ano naging technical po. So, over 10 years po, yan po ang boss ko, si Director Eduardo Hanairo, late Director Eduardo Hanairo. Siya po yung nagbigay sa akin ng opportunity. Na kung saan, ako po ay nurse talaga sa Philippines. Sabi ko, well, may ipa-project ka sa akin. Kaso, sabi niya, magtuturo ka ng mga nurses, doctor. Ay, ako, nurse ako, magtuturo ako ng doctor. Di ba? Tapos, ang ituturo ko pa, alternative medicine. So, sabi ko, wala akong training. Kaya po, pinatrain ako na yun, nakikita niyo sa video. So, siguro, skip ko po kasi medyo 5 minutes po ito. May voice over po sana ito. So, skip ko na lang po. Siguro next time po. So, why Ascendra po? Na nandito ako. Despite po na kung makita niyo yung profile ko, napakarami kong programa. Kasi yung mission, nung nakausap ko si Sir Churches, yung mission namin, same lang. Parang gusto niya talaga na hindi basta parang selling lang, gusto niya talaga mabago yung buhay. Umasenso. Kasi maraming parang ibang asenso eh. Hindi lang naman ito tungkol sa pera eh. Maaaring umasenso tayo sa kalusugan natin. So, kaya po ako, nung narinig ko kay Sir George, sabi ko, thank you po. At napakalaking opportunity po nito sa akin na makapagturo ng alternative medicine sa napakaraming tao. So, bakit nila ako pinili? Gawa po ng aking ipapakita ngayon, gawa ng yung track record po. So, ang Ahon po, may sarili po akong organization. Ako po ang gumawa ng Ahon Inc. Ang ibig sabihin, Alliance of Health-Oriented Neighbors. Itinatag po namin noong 2015. Ibig sabihin po, 1 decade na po ako sa Pilipinas na nagpo-promote ng alternative medicine. So, inikot po namin yung Marinduque, Romblon, Palawan, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon. And right now, yung mga programa ko nasa private, nasa mga Victory Mall centers na po.
sa Balibago, Santa Rosa. So, yan yung mga pictures namin. So, nagda-drug rehab po ako kasi noong 2018, alam niyo naman si President Duterte, puro drugs yung program. So, binigyan po kami ng drug rehab. Nakikita namin doon sa dalawang bayan po yung binigay sa akin para mag-drug rehab using alternative medicine. Yung Municipality of Magsaysay and Rizal, dinrug rehab po namin sila and then ginagamit namin herbal para ma-detox. So, pwede pala yun. So, kung nag-detox yung drug dependent, pwede rin sa normal na tao. Yun yung tuturo ko. Paano kayo mag-detox? Kasi sa panahon ngayon, kahit sabihin mong maganda yung ating salmon oil o barley, pag matigas ang ulo mo at hindi ka maalam mag-detox, wala tayong magagawa po. Now, so, pakita ko lang po yung credibility ng ating mga programa. So, official trainer po ako ng DOH. So, nagdo-donate kami ng machine sa, ito po si Governor Carmen Sita ng buong Marinduque po. Nagbibigay po kami per municipality. So, may good news po ako. Magdo-donate din po ako sa Asenra. At yung ito-donate ko 4-in-1. Mag-check up from cardiovascular system, digestive system, sa breast, sa kidney, sa liver. So, in just 1 minute, ma'am, ito po yung gamit namin sa governmental machine na ganito. So, pagbibigay po tayo. Mag-iiwan para, and then may tuturuan, syempre. Kasi hindi nyo naman magagamit kahit iwan ko. And then, pwede kayo, halimbawa, nakita natin na may bacteria parasite sa blood, pwede natin tanggalin. Dahil yung machine na yon 4-in-1. May TENS therapy, meron biosapping, at saka yung electric foot acupuncture. So, sino testing mamaya? Dami. So, sabi ko nga, bakit ako yung nagte-trade? Kasi na-experience ko po sa government. Pinadala ako sa Dubai, sa Malaysia, sa China. Ayan, ibig sa loob ng public health, Thailand, nag-training po ako ng homeopath. Dito po wala pa eh. So, yun yung, I want to create yung bago dito sa Philippines na maipasok sana namin. Kasi yung herbal, based sa science, hindi siya based sa testimony. Pero hindi ko sinasabi yung mga food supplement, wala effect. May effect, tamang explanation. So, yun po yung ituturo natin sa inyo. So, yan, China, ASEAN. Kailan nyo? Si Presidente? Yan po, graduate po ako sa China at naging representative po ng Pilipinas. Nandun po siya sa school ko. Yung school ko napakalaki para siyang 4 na St. Louis. Pero lahat yun herbal. Hindi mo po makikita yung biogesic. Ano, bagit ako bawal mo na yun. Yung mga biodynamic pao. Wala synthetic. Bago ka maggaganon, mag-acupuncture ka muna. O kaya ipapahigop yung dugo mo sa linta. Kaya natutuwa ako, meron akong video po. Inihigop yung dugo para mapalitan ng bagong dugo. Tapos, sabi nila, saan galing yung linta? Sa Philippines. Ang layong pinunta ko. Grabe. Tapos, 200 yuan ang isa. Sabi ko, magsusupply ako dito. So, yan. Nakita ko si Presidente, nakausap ko. Nabalita ako sa China, hindi ko lang maintindihan kung anong sinabi. Kasi in-check ko eh. Pero kami nadyaryo kami ni Pres GM eh. Yan. ASEAN representative. So, I'm very grateful po. Kasi yung mga klase ko dito, hindi mga ordinaryo na mga doktor. Representative din sila ng mga bansa nila. So, kada taon po, libre lahat ang ticket ko, hotel ko, taon-taon po yan. So, ngayon po, in-invite ako, tumanggi po ako nitong last time kasi sa September na lang. So, ano lang po siya? Yan po. Ito, nakasampu na ako sa China, 2 beses sa India, kaya may record naman po. Then, may short courses din po ako sa Harvard at saka sa Center of Excellence, United Kingdom. Although online, pero at least nag-continuous development po. Kasi papalit na ng papalit yung panahon. Baka yung akala mo ngayon tamang ginagawa mo, mali na bukas. No? O mali na pala ngayon. So, ituturo po natin. Marami kayong matututunan mamaya na kung saan ginagawa ninyo na hindi nyo alam na mali na pala. Yan, awarded din po ako sa Dubai. World Homeopathy. Nakita kasi nila yung project ko na
ini-integrate ko yung alternative medicine sa hospital. Kasi bibihira po yung pag nakakita kayo ng practitioner ng alternative medicine, minsan sinisiraan yung doktor. Huwag niyo sisiraan. Kasi partner po natin sila. Hindi yung pwede, ay mali yan, Dok. Hindi po pwede. Dapat partners. So may agreement kami ng government na dapat pinopromote mo din sila. So, kumbaga ang kinukuha natin is preventive side. Yung urine, pwede natin iasa sa kanila. Pero may option tayo, yun yung pag-uusapan natin. Then sa Call to India, na-awardan po ako ng Lifetime Excellence Award. So, may mga research institute po ako diyang kaibigan. And then, binalita ko na po yung Ascendra, malaki yung group ko sa India po eh. Kasi may-ari siya ng research institute. Napunta siya sa Philippines para mag-check up. Kaya po, pag pumunta siya dito, magpapacheck up kami. Mga doktor sa abroad. Di ba? Okay yun? Yan. Nagtatalk din po ako sa India, sa iba't ibang bansa. Ito po yung pinaka-latest ko. Ini-invite nila ako kasi gusto nila i-create yung program na magkasama yung Western at saka yung alternative medicine. Ito po yung sinasabi ko. Sa totoong buhay, napakalaki po niya hanggang likod. Alternative Medicine Clinic. Yan ang billion hospital ng Nanning China. Yan po ako nag-aral ng Shuang Medicine. So yung mga pasyente dyan, kalahati lang. Hindi mo, yan po. Tapos, sunod-sunod po yan, yearly yan. Ang mga klasiko, director po yan ng Laos. Director ng Myanmar. Mga klasiko po. So, I'm very lucky po talaga. Ito po, director siya ng Malaysia, director siya ng Thailand. I'm very lucky na ganun yung level ng ating training. Isa ka namin po ito, 23 China ASEAN Forum Traditional Medicine. BAMA. Pag sinerch mo yung BAMA, may sikreto sila. Yes, po. I-reset lang yung mic para yung mga nakakapanood sa live, marinig ka nila. Ay, So wala ka munang mic. Doc. Sige po, Oo. opo. Hanggang bukas wala ka mic. Ay, okay na po. Malakas po ang boses ko. Okay po? Yan. Ito po, BAMA. Galing po ako sa BAMA. Pag sinerch nyo sa Google ngayon yung BAMA, naabot ng 135 years old yung kanilang senior. Sabi ko, pag nalaman ko ang sikreto nito, ibenta ko sa Philippines. Okay ba yan? 135, ilang ka ngayon? Di ba? 55. Kaso, gumagapang ka na lang. Hindi po, ang lalakas po ng ang lalakas po ng senior, 135 years old. May sikreto sila. Sasabihin ko sa inyo. Tayo na naman makakarinig. Mamaya-maya, sasabihin ko. Kasi yung Bama nakita yun napakaganda. Kaya nung nire-research ko yung Forbes, doon sa Omega natin, parang ganyan yung area. So, sariwang-sariwa, alkaline ng water, yung air, pero sasabihin ko mamaya po kung ano talagang sikreto nila. Excited. Excited na to. Sabihin ko na kaya. Ayaw po eh. Ay, dito pala. Tama po ba? Next na lang po. Ayan. Ito yung 2024. So, nakita nyo, yearly 22, dire-diretso po ang aking training. Kasi nagpapalit po ang panahon, nagpapalit yung alam. Akala mo okay, pero hindi na pala. Next po. Ayaw na akong paalisin. Ayan. Ang vision po namin, nag-usap kami nila Sir George po na hindi basta selling. Ang gusto ko pong mangyari po dito, magkaroon ng 1 million ascenders pag tinawag kayo health mentor. Hindi taga-benta ng food supplement. Ano ka ba? Bakit mo ako binibentahan yan? Kasi gusto ko magkita. Sabi mo gano'n, hindi pwede. Dapat, pag sinabi, health mentor kasi ako eh. Di ba ang ganda pakinggan? Ano ba? Health mentor. Di ba? So, tatanungin ka na ngayon. Imbis na, ang offer mo, ganun ka agad, tuturuan mo muna. Bibigyan mo muna ng value yung tao. Bago mo siya, pupusta ako sa inyo. Hindi niya na tatanungin na ipupush yung product. Ang sasabihin niya, paano gagamitin niya? Magkano ba yan? Ganun po. Kasi sa clinic namin, usually may, po kami, nagbibigay kami ng mga libre under sa government. Tinatanong nila kahit libre, magkano? Libre yan. Di ba po? Pero yun po yung experience ko. Kaya I want to transfer yung knowledge ko sa inyo.
para po magawa niyo po yun. Ano mangyayari sa inyo? Makaka-assess kayo ng health issue. Tingin mo pa lang, alam mo na. Wow. Tingin mo pa lang kung may sakit. Tapos papadilangin mo sa China, sabi, dumila ka. Alam mo na. Dahil sa China po gano'n, and then ituturo natin yung eye diagnosis. Kung saan merong kurba yung ugat, may pinipinpoint na problema po yun. Ituturo ko, basic lang naman. Hindi kailangan na talagang mag-aral tayo ng 1 year. Kung baga, hindi mo naman ito gagamitin para mag-practice. Para alam mo lang yung sinasabi mo doon sa pasyente. Then, pag nag-e-educate ka sa pasyente, confident ka. Kasi minsan, sabi, uminom lang ako ng ganitong gamot, sumakit lalo yung ulo ko eh. Na-experience nyo ba yung gano'n? Yes. Pagkabigay nyo ng food supplements, lalong nilagnat? O sumakit ang tiyan? Nagsuka? Meron po. Meron? O ano sinabi mo, ma'am? Side effect? Healing Yan. Pwede nangyayari po kasi yun, healing process. Hindi porket inubo ka, di ba, nagyoyosi ka. Tinigil mo na yung pagsisigarilyo mo. Tapos, kinabukasan, inubo ka. Susunod na araw, nilalagdag ka na. So, masama ba? Babalik na lang ako sa yosi kasi nilalagdag na ako ng tubig. Hindi po kasi yung tinatawag nating defense mechanism, umuupo na siya kasi nilalabas niya na yung mga toxins sa katawan. Nilalagnat ka kasi nilalabanan na nung katawan mo yung mga toxins. So, nag-gets niyo po? Yun yung mga ituturo natin. Then, can maximize the benefits of Acendra's natural product. No? Kasi, pagka may alam ka, medyo may edge ka. Hindi yung basta benta-benta. Yan. Ang advocacy po natin, right to health leads to option. Yung right to health, dapat tayo may karapatan. Nagigets nyo ba? May karapatan na kung mamili. Halimbawa, nagkasakit ka tayo. Saan mo gusto magpagamot? Sa albularyo, sa doktor, sa manghihilo. Tayo mga Pilipino may ganung level eh. Tama? Pero, sasabihin ng doktor, hindi pwede dyan, hindi pwede dito ka lang. Ang pinupush po namin ng aking mentor, kailangan may option tayo. Kung gusto mo na naniniwala ka, nagagaling ka sa fish oil, karapatan yun. Hindi yung pwede pinipigilan na kung sino-sino. Nag-guess nyo po? Kung gusto mo magpa-albularyo, karapatan yun. Pero ganito po sa Philippines eh. Ganito ang nangyayari sa Karen Sir. Pag nagkasakit, pupunta ng hospital, kakausapin ng doktor, bibigyan ng Losartan, Losartan. Di ba? So, sa akin, on my perspective po, ang maintenance po kasi talagang kaya tinawag na maintenance, hindi na natatapos. Pero sa alternative medicine po kasi may tinatawag na cure o yung remix na nabalik doon sa natural. Pero hindi natin kinokontra yan. Huwag natin awayin yung mga doktor kasi magkakaproblema po kayo dyan. Kasi alam din nila, nag-aral din sila. Pero choice mo po yun. Kasi kahit magalit ka sa Western medicine, hindi pwede. Kasi pag na-aksidente ka, sino susundo? Hindi ka pwede sumakay sa bari. Nabaril ka, pwede mo bang kapalan yan? Pipish oil ko lang. Kaya kailangan natin ng Western medicine. Ang sabi ni Flores Nightingale, pag natanggal mo daw yung obstruction ng healing, halimbawa yung bullet, doon nagsisimula yung natural. So nagko-complement po yan, both Western and alternative medicine. Nagigets niyo po ba? Yes. Are you learning po? Yes. Ang gusto lang naman natin mangyari na mabalas yung pagtingin. Kahit konting pagtingin. Di ba? Kasi usually, pag nagkasakit tayo agad, tatakbo ka agad tayo sa barangay. Hindi mo pwede punta kang barangay, hihingi ka ng Dok, hindi mo ko dyan ng bali. Baka makatasap. O kaya, Dok, bigyan mo ako ng pistol, bigyan mo ako ng ganito. Hindi pwede. Kasi nga, wala pang option. Wala tayong option. Kung ano yung bibigay sa atin, yun lang ang iinumin mo. Tama? So ngayon, gumawa kami ng option. So I'm proud po na gumawa kami tinatawag ng Traditional Complementary Alternative Medicine Center, an integrative and problem health-based facility for all Filipino. Meron na! Option. Permado po ng mga mayor, ng mga director. Kasi po,
iilan pa lang po yan sa building. Sa loob ng 10 years ko, ilan lang po yun ay tayo namin. Pero ang malupit niyan, kung saan nyo makikita, nasa mga malalaking institusyon. Pag pumasok ka ng Batangas Medical Hospital, meron po tayo sa third floor. Meron, ako nag-create nung pinaka-building floor na yung protocol. Yan, pagpasok mo sa kanilang assessment room, 3 room lang to. High-tech yung machine. Pag kinuha yung dugo, makikita mo yung cholesterol crystals. Live. Yung parasites, live. Tapos pag natin, kaya nilang ibalik within 15 minutes. So yun yung ituturo natin. Then merong isa pa dyan, titimbang ka sa assessment, sasabihin 49 ka, sasabihin, uy, 48 ka lang. Galing Japan po yun. So may mga ganung technology po. At saka yung papatesting namin, yung tinatawag ng disease prevention analyzer. Within 1 minute, makita na yung problema mo sa prostate. It's a cell frequency, cardiovascular, digestive system, endocrine system. So, gano'n ka-accurate? Depende po yun sa nagbabasa. Kung ang magbabasa po ng machine is, halimbawa, magsasaka, carpentero, hindi tayo nagtidegrade. Pero mali, di ba? Hindi siya nag-training. Kung nag-training siya, medyo okay lang. Kung health mentor siya, pwede. Then doon, uupo ka lang, mariregulate na yung mga cell. So, marami po yan. Tapakdaw ko na. Ang kakaiba lang dito sa gagawin natin, dapat, pag nag-assess ka, dapat tinuturuan mo yung tao. Kasi po, pag hindi tinuruan, uulit at uulit, babalik ng babalik sa center. Kasi hindi niya alam eh, mali pala yung kinakain eh. Kaya po, kailangan, pagka-assess, turuan natin, tsaka mo siya bibigyan ng therapy. So ito na po, nasa Batangas Medical Center. Pakita ko lang po na hindi growing po yung ating program. Na-ribbon cut po namin sa Pagsanan. 5 million clinic sa Mayhay, sa Batangas Medical at saka sa... Yan. Ito ang pangarap namin ng government, ni boss. Envision namin na magkaroon bawat barangay ng tinatawag namin options. Pero alam nyo, 10 years ako sa program. Hindi pa na. Napakatagal ng progreso. So, ngayon, nakakalungkot, di ba po? Kasi gusto ko eh. Pero nung nakausap ko po si Sir Churches, nagkaroon ako ng pag-asa na mabuhay yung program. Kasi ang bala ko po sana gawin, ganun pa rin. Pero ang ambition po namin ngayon, magkaroon ng isang health mentor bawat barangay. Possible, di ba? Eh nakita ko yung Facebook page nyo, nasa 200,000. Eh 44,000 lang to eh. Per barangay. So sobra pa. So ang kailangan ko lang gawin, yung 10 years experience ko, kailangan ko lang may pasa sa inyo. Yes! So, yan po. Yan ang gagawin natin sa mga susunod. Uunti-untiin natin yung training. So, may batas ba dyan? Bakit mo ginagawa yan? Yes po, may batas po. Tinatawag natin Republic Act 8423 o yung tinatawag natin traditional tama law. Ngayon, ang gumawa niya si Senator Clavier, kilala niyo po ba yun? Yes. Si Bosco, siya yung nagtayo ng kauna-unahang alternative medicine center sa government na tinatawag natin PITA. Siya yung father of alternative medicine. Tapos ako yung anak. Kasi sa akin po talaga inabilan yung program. Kaya po lahat ng training, all over my 10 years, nabigyan po ako ng government ng 25 million worth of program. Kaya po, gusto ko sa akin po, kung matagalan man sa government, at least sa private, pwede natin po. DOH po. Magkakaroon na tayo ng option pagdating. Pero, matagal pa po ito. Mas maganda, bawat BCO ng ASEPRA, merong center. Kasi not viable po eh. So, kailangan hanapan mo ng paraan. Yung problema mo. So, ano kailangan ng health mentor? Kailangan ma-improve yung ability nila ng how to assess with or without machine. So, umpisahan na po natin yan. Tuturuan ko kayo. Then, yung next level training. Kasi may ibabaksak na po ako training sa inyo ngayon. Hindi lang ito basta product.
Pag uwi nyo, medyo maalam-alam na kayo. I-improve na lang natin. Sa next level, tuturuan ko kayo paano gumamit ng mga technology. Okay ba yun? Yes. Ito yung mga gamit. Ito yung live blood analysis. Makikita mo yung dugo mo. Kung clotted, maraming cholesterol, uric acid. Pwede na natin isalpak dito mamaya. Tapos mag-print tayo, makita mo siya ng lahat. Then ito yung disease prevention analyzer. Makikita mo lahat. Within 1 minute. Tapos marami kami machine, high potential therapy from Japan. Iaayos nito yung cell mo within 15 minutes. Pag nakita maraming bacteria, parasites, pwedeng higupin. Alam niyo po ba na pag marami yung parasites nakita sa dugo, kahit anong food supplement, hindi po tatala. Kahit damihan mo pa at isama niyo yung kahon, hindi po talaga tatala. Kasi kakainin nila eh. Kakainin po nila. Tapos electric acupuncture. So bakit kinokuryente yung ilalim ng paa? Kasi sa China, Korea, Japan, naniniwala sila ang dulo ng ugat ay nasa tapos yung dulo ng mga organ. Pag stimulate mo yun, i-stimulate mo na rin yung organ. Tapos ventosa. Marami po kami machine kasi ang ginawa ng government, well, bilhin mo lang ng machine. Aralin mo lahat yan bago natin ilagay sa government. So, kung may ability kayo, meron kayong machine, dapat may weapon kayo. Ang weapon po natin, 3 lang. Yung Omega Life. Okay, i-discuss natin na. So, excited na ba kayo sa Omega Life? Yes. Narinig nyo na ba yung Omega Life kung paano nagana? Ngayon pala kasi first time eh. Okay lang yun. Yung pure barley. Marami ng barley sa Philippines tama. Pero napakagaling po nang napili ng ating mga CEO. Kasi kung ako papapiliin ng product, di ba consultant po ako ng ibang ng Japan, barley din po ang isasuggest. Kasi ang barley, automatic may effect sa tao. Within 15 seconds, matik yan. Mararamdaman mo dapat. Then, barley fusion, same as barley, kasi dinagdagan na ng fusion, kasama po yung glutathione at saka yung fenugreek. Yan. Pag health mentor na kayo, dapat nakapokus tayo sa dugo. Kasi ang dugo ay gulay daw. Ang dugo ay buhay. Pag sinaksak ko ba ang sarili ko dito sa tiyan, ano lalabas? Hindi ba kanin? Pag sa ulo, sinaksak ko, ano lalabas? Hindi ba utak daw? Utak ko siya. Dugo pa rin. Kahit anong saksak ko dyan, dugo unang lalabas. Tama po? Ibig sabihin, ang environment ng katawan pala natin ay dugo. At importante ang dugo kasi alam mo na. Saglit lang po ha. Medyo malayo ito. Natakot sa dugo. Tinatakot mo sa dugo. Wala na. Tapos na po. Thank you very much. Patras, bumalik no? Sorry. Nawala yung moment. Pabalik na lang po doon sa may play. Oh, huwag na lang pong play. Next na lang po natin. So, ang dugo po natin sa microscope, bilog lang po. Pero makikita niyo yan mamaya pagka sinet up namin yung machine. Minsan yung dugo, dikit-dikit. Bakit importante ang dugo? Bakit anong laman ng dugo? Buhay na. Oxygen na. Oxygen. Ano pa? Yung mga toxin, sila din yan. In and out sila. Toxin. Ano pa? Yung mga vitamins, nutrients, sila yung nagde-deliver sa utak. Sa lahat ng parte ng katawan, dugo ang nagde-deliver po. Tama po. Pero kung ang taga-deliver mo, makikita natin doon sa microscope, ganito. Nakalagay sa ugat, ganyan. Na dapat, ganito lang ang daan nila doon. Ano mabilis makarating?
Iwa-iwalay, di ba? So, kumbaga sa Shopee, talagang hindi dadating yung parcel mo. Kasi, dikit yung dugo. Na? Pero mamaya, if we try to demo na pabilisin yung blood using yung ating bar. Okay po ba yun? Pag lapit yung dugo, kaya natin ibalik. Hindi mamaya. Ay, hindi bukas. Hindi. Yes. Ayos yun? Yes. Bravo. So, focus tayo sa blood. Kasi yung blood talaga po, diyan ang magdadala. Kaya po pag may sakit sa high blood, di ba? High blood. Kahit sa sugar po, ang nagdadala po ng sugar, dugo din po. Doon pa rin mo makikita yung uric acid, rheuma. Tama? So, nasa dugo lahat. So, mamaya, i-elaborate po natin yan. Ganyan yung microscope. So, we can forward na dito. Banda dito. Ay, hindi na po. Okay lang. Okay lang, okay lang. Kumbaga makikita niyo yun yung dito, banda dito. Banda dito sa. Di ba clotted yung dugo? Forward mo na naman. Mga bandang patapos. Ay, hindi na po forward. Babalikin sa naman. So, kaya natin gawin dito with our party po. Okay na po. Next na po tayo para ilalay ko na lang po. To test is to believe. Yan. So, di ba meron kayong ability na? Meron kayong weapon? Meron kayong machine? Pero yung pinaka-importante, health toolbox. Kasi sabi ni Ernie Baron, knowledge is power. Alam niyo. So, bibigyan ko na kayo ng sample knowledge. No? Sino dito yung nag-exercise? Ang galing mo? Ha? Sino? Ilan? Siguro. Once a week. Sino yung hindi? Very good. So may good news ako sa mga hindi nag-e-exercise. Unahin natin yung mga hindi nag-e-exercise. Ano ba may substitute sa exercise? Kasi pag nasobrahan ka sa exercise, hindi rin maganda. Sa Amerika po, pag may sakit ka sa puso, hindi ka napapatakbuhin ng... Kahit dito naman, bawal na ka. So ano gagawin mo? Tatambay. Hindi ka na mag-exercise. Meron po ginagawa ngayon, sa Japan, sa iba't ibang bansa, yung ganito. Narinig niyo earthing? Yung earthing po, itatapang mo yung paa sa lupa. Grounding. So, tinatanong ko kung sino makakasagot nito, meron ako dito. Meron ako ipapagay. Ano nakukuha sa lupa? Bulate? Karen. Dito po? Karen. 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 Ano po? Uyo, ang galing ni Mama. Meron po ako dito. Not for sale po ito is mga use lang. Aromatherapy. Isang party po na alternative medicine. Ang earthing po, napatunayan ng science ng NASA na pag tumatapak tayo, pag clotted yung dugo mo, nagno-normal. 15 minutes lang ang kailangan. Nakita niyo ba yung mga yan, magsasaka? Indigenous people? Malala kasi na tama. Kahit nga yung siraulo ng pandemic, di ba yung mga nakatulog sa kalye? Hindi sila na COVID. So ano sikreto nila? Ngayon, meron po research na yung tao may cancer, hindi na magamot. Ang ginawa niya, natulog sa lupa, gumaling ang kanilang mga. So pwede pala yun. So talaga si God pala, nag-iwan sa atin ng gamot. Mga herbal, mga nature, yan po yung pag-uusapan natin. Kaso po, di ba negative ion? Ibig sabihin, merong kuryente ang rin. Naniniwala po ba kayo may kuryente tayong lahat? Yes! Di ba? Kasi kung nakita mo namin yung crush mo dati, yung mga lalaki, pag tumalikod, mga ganun na lang yan. May kuryente naman? Hindi po. May kuryente po kasi napanood po, kilala niyo si Carlo Dalisay. Binaril. Dinala sa emergency room. Anong binigay? Kuryente. So may kuryente po tayo. And then, pagtapak mo sa lupa,
na-church ka. Kung ang cellphone mo, mami, nalulubat, ang tao nalulubat. Kailangan mo mag-charge. Kaya pala mahaba din ang buhay ng araw. Wala sila? Sino dito pinanganak may sapatos? Wala, di ba? So, ito, mga bagay na simple, pero nakakalimutan natin practice. So, paano mo gagawin ito? Tatayo ka lang. O umupo ka lang. 15 minutes. Kaya ba? Yes. Nare-regulate yung yan. Then, sasabayan mo pa ng mga food supplement. Mas bibilis yung pag-deliver ng food supplement. Tama? O tama? Tama. So, paano mo walang lupa? Paano mo walang lupa? Nasa kondo ko sa ayun, puno, no? Kakapit kayo sa puno, nakaganyan po kayo. Pwede na nakaganto, 15 minutes. Kaso may side effect po. Pag nakita ka ng kapitbahay mo, sila ulo. Dali ka pa nakaganto, walang chinelas. Walang ginagawa. Ako na ako, petang-peta ko lang, bibigyan kita ba kamay na. Tapos, cholesterol. Saan galing ang cholesterol? Sa mga pagkakain. Sa Pagkain. pagkain. Tulad ng? Karnira. Matika. Tulad ng? Baboy. Ayun, oh, galing sa baboy, oh. Baboy daw. Ganun lang. Sa kanin. Alam niyo Pwede po, rin. nasa Victory Mall ako, may clinic ako doon. Ang daming Muslim. So lahat na nagpapacheck up. Pag nakita ko ito doon, ang daming cholesterol pa rin. So hindi yung baboy, o hindi yung karne. Ano kaya? Kanin din. Sa kanin. Carbohydrate na. Sabihin ko po sa inyo, yung matamis, sugar, salt. Kaya kahit hindi ka magbaboy-baboy dyan, kung malakas kang magkanin, tinapay, soft drinks, na mataas sa sugar, magkakaroon ka pa rin ng cholesterol crystals. Yan ganyan. Buti tumigil na. O, paano nangyayari? Hindi po, iba talaga ito. Ay, wala na pala. Wala na laman. Sir, kayo yung may susulat ako ng 3 paragraph. Nilamig. Nilamig. Sige, balikan natin yan. Ikikwento ko. Marami pa naman. Balikan natin pa. Habang nilasa ito. Sino dito yung mabilis kumain? Nilulunok na lang. Guilty. Pagkasi ito, kasi kailangan ng trabaho natin eh. Alam niyo po, pag hindi kayo umuya, alam niyo yung kawalan sa katawan natin. Actually, yung pagpuya mo, gamot na po yun. Gamot na po. May nakukuha po tayo nitric oxide. Pag umuya tayo ng green leafy vegetable, nitric oxide, gamot mo saan-saan. Cancer sa high blood. So, pag hindi kayo umuya, Mabubulunan hindi nyo naman. nakukuha yung benefits po. No, kahit sabihin yung healthy at nilunok nyo na lang, wala po. Balik tayo sa cholesterol. Para, kasi, sino may high blood? Yung mataas ang cholesterol. Kung pabalik-balik kasi, umiiwas ka na umiiwas sa maling bagay. Tama? Hindi ako mag-lechon. Na, di ba po, yung lechon nakaka-high blood din. Hindi yung balat, di ba? Sabi nga natin. Panabusan. Yung buto daw. Kasi naubusan na. Anong pagkain nakaka-high blood? Natuklasan ko sa kapitbahay na. Iyo. Kanin. Tuyo. Kasi, ayun. Tuyo na naman. Hindi, joke lang po. Pag marami pong sugar yung dugo, yung red blood cells, nagagasgas niya yung lining ng ugat, tumatama. Ngayon, over the time, yung cholesterol, huwag niyong sisihin kasi, ano po yan, bigay ni God. Tatakpan niya yung nasira. Di ba? Thankful ka dapat may cholesterol ka kasi tinakpan niya eh. Yung nasira. May cholesterol. Kaya napapansin niyo yung unang nasisira ng ugat sa mata. Natatest niyo ba yung yung mata niya? Kahit wala naman, hindi kayo na po. Taas sugar po. So, unang sinisira nila, yung mga lining nararamdaman natin. Kaya yung mga may diabetes na yung paa, may tingling sensation. Tapos, bigla na lang na heart attack. Kasi po, lumalaki na lumalaki yung cholesterol. Liliit na po yung dadaanan ng dugo. Kung ganito yung dugo mo, karami, dadaan dyan, hindi. Dadaan, kasi ipapump, maigil na. Kaya tumataas yung ating. Nag-guess niyo po ba?
Are you learning po? Yes! Yan. So yung masaya na po pagka sinasabi ng tututo po. Kasi ano po yan, over 1 decade po talaga gusto ko po magturo. Ang aking mga natutunan natin. Then, next po. And, eto po. Sino nagpapaaral? Si, So, konti na, no? Kasi sasabihin ng iba, panggabi sila. Pero alam nyo, yung kinikwento ko kanina sa Bama, sabi ko, pag nalaman ko yung sikreto ng 135 years old, ibebenta ko. Yung pala, hindi pwede ibenta. Kasi dapat, maaarawan ka ng mas mahaba. Yung Yao medicine, o yung tinatawag natin Yao people, sunlight people, pag gumising, sumikat ang araw, gigising sila. Ina-absorb nila yun. Huwag lang itanhalin ka ba talaga? Pero dun sa Yao, dun sa area ng Bama County, kung saan ako galing, maganda kasi yung tama. Kahit tanghali, may seminar kami, nasa arawan kami. Okay lang, kasi maganda yung ano ng araw. Kaya ina-absorb nila maghapon. Yung pala, nakakahaba ng buhay. Yung pagpapasikat sa araw. Bakit? Ano meron? Vitamin D, alam na natin, common na yan. Vitamin D talaga. Ang role niyan, pag uminom ka ng calcium, papasok lalo yung calcium. Yung mga babae po kasi ng araw kasi nag-osteoporosis pagdating ng 50 hours. Nagdidikit yung calcium. Kahit uminom ka ng favorite brand mo na calcium, hindi yun papasok. Kailangan magpaano. So ano pang nakukuha? Meron niya, importante, tinuro sa amin, yung melatonin. 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 Kasi yun ang gagawin noon, yung melatonin na yun, papatulogin ka pag gabi. Kaya kung hindi ka nakakatulog, Paraw ka. pag tulog ka, doon lang magre-repair yung cells. Kaya tatanungin niyo sa pasyente, ilang oras tulog? Ay, tanongin nyo niya. Pagka hindi na nakakatulog basta-basta, mahihirapan po mag-repair yung cells. Diba? Ay, yung autophagy, yeah. Discuss ko yan namin yung autophagy. Natuklasan pala noong 2018 na yung luma mong dugo, pwedeng yung katawan mo, by your own process, mapapalitan yun ng bagong dugo na related doon sa products natin. Nawardan po siya 2018 Nobel Peace Prize na nagre-renew yung cell. So, tuturuan ko kayo ngayon. Health assessment, no? Gusto nyo matuto mag-assess? Pag nakita niyo yung tropa nyo, alam nyo na. Lasing yan. Di ba? Alam nyo na. Pag yung tropa nyo, medyo malungkot. Tapos, pre, malungkot ako ngayon. May laking dyan. Tol, ang sakit ng likod ko. May kulang dyan na vitamins. Ano po? Sino makakasagot? Kulang lang ng calcium. Vitamin D. Oh, yung next po. Tingnan niyo yung kuko nyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo yung kuko nyo. May duldok? O, nakita ko na. Walang problema. Yung mga lalaki. Pag lalaki to, pag lalaki. Joke lang. Ano po, pagka may white spot po, ang ating, yung minsan may duldok din. May kulang ako. Sink. So, pag dilaw po yung mata, Liver. aliwa. Hindi po, may liver problem. Yung nagdidilaw. So, kita mo ka, meron itong ganito. Huwag niyo na masasabihin, uunahin nyo na. Kumbaga, tinuturo ako para pag-prescribe nyo doon sa ating medyo alam nyo. Sa tingin pa lang. Eh, yung kausap mo, bulang ubo. Tatanungin mo ngayon, ilang araw na yung ubo mo? Buwan na. Pag sinabi kasing chronic, 6 months para. Pag sinabing acute, yun, kagit lang. Diba? So, pag chronic, ibig sabihin, matagal na yung ubo. May kulang dyan. Anong kulang? Vitamin C. Anong kulang? Vitamin C. Hindi ko. Calcium. Calcium. So, may mga herbal na rich in calcium. Especially barley. Natin. Rich in calcium po siya. Pero, pwede kang pumitas sa bakuran mo kasi ang pinakamayaman sa Philippines na rich in calcium, alin? Ha? So,
So, pag may problema sa night, vitamin A. Pag namamaga yung paa, nakakita kayo, namamaga yung paa ng Mama na. pig. Talagang kinisin niya. Galing naman, tama naman. Hindi ko naman sinabi mali. Pero, may kulang na iniinom. Kaya nagkakaroon ng edema. Hindi man. Kulang ng potassium. Potassium. Saging. May problema po sa saging. Kasi, ang kailangan ng katawan natin, 4,800 milligram ang potassium na kailangan mo araw-araw. Ang isang saging po, 200 milligram. Ilang saging kakainin mo? Isang na lang. Uy. Okay na ang potassium mo kasi hindi ka makaka-dumibog. Ganito ka lang. Makakadumi. Okay po? Titibihin na yun. So, paano na, sir? Pwede ka uminom ng barley. Kasi rich in potassium din. At alam niyo yung barley natin, 68 ang dose ng micronutrients. Pagka yung anak mo, nakita mo, nakakain ng yelo. Kita mo, gusto kainin yung yelo. Meron pa kayo gano'ng barkada? Pinapapak. Nando kayo sa Chowking na nakain na yung yelo. May problema po yun. Kulang sa iron. Ito sa lalaki, pag hindi na natayo, alam niyo yan! Ayaw ni nanay. Tay, alam mo, natayo ka raw eh, kaya hindi na daw alam. Kaya, ang kulang po dyan, nagtuwa si Kuya. Parang nakakarinig ka. Next po. Yan, sink din. Ay, yung mga babae, yung laging nag-aayo. Yung laging ubus yung kilay. May problema pala yun, hindi basta, So, kulang ka sa pindot. Yun, iodine. So, natuto ba? Yes! Pero may mas good news pa dyan. Bibigyan Alam niyo bakit? Ayun. Nasa product natin yan. Diba? Lahat ng kaya wala. Natin yan. Ayun naman. Thanks. Yeah. So, pipili na lang ako. Na almost na-touch naman yung iba. So, yung number 8, tubig. Sino nainom ng tubig? Sinong hindi? Gasolina. Ha? Kape. Discuss natin. Sabi dito sa Pilipinas, iinom ka ng 8 to... Ilan? 8 to 12. Alam niyo yun? Alam ko yun, alam niyo yun? Pero sinabi kung kailan nyo iinumin? A day daw. Tama naman a day. May oras po. At ang nagsabi po nito, the father of endoscopy, yung gumawa ng machine na nakakasilip sa loob ng tiyan. So, siya yung may karapatan kasi siya yung nakadiscover eh, father na eh. So, Dr. Ron, sabi niya, pag iinom ka ng tubig, may timing. Pagkagising mo ng umaga, 2 baso. Walang umog. Kasi panis na laway yun. Mahal po yun. Alkalay yun. Kaya po, babalik mo. Sabi, honey, panis yan. Diba? Yung lang, alkalay po yun. Di pinagbubungog. Kasi sa Pilipinas, sa tayo. Nung nasa ko, yun. Diba? Japanese kasi nagsabi, iniinom pala nila yun. Nire-ready nun yung digestion mo. Kinakain ka lang yun. Kaya huwag mong itatapo. Pag nakakita ka, basta asawa mo pwede. Kagawin mo na pwede. Basta bahala ka na kung hindi. Di ba? Tama po? Ganyan na susunod. Alas 9, alas 10, pwede ka uminom dyan kung gusto mo pag nauhaw ka. Pero 11:30, bago ka kakain, 2 baso ulit. Bakit? Anong rationale? Nag-iinom ka, kakain ka na eh. Di ba? Busog ka. Tipid ka pa. Hindi mo, nire-ready yung digestion. Parang makina, di ba? Pagka-start tayo yung kotse, pinapainit mo pa yan eh. Ako lang yung ni-start ko na kaagad eh. Pinapainit ko. Ibig sabihin, nire-ready. Para pagpasok ng pagkain, smooth.
Lalo-lalo na senior dapat po ang nagawa kasi mabagal na po yung digestion. Yung mga bata, kahit ano ibigay mo dyan, matutunan yung mga yan. Pero pag pumasok ka ng 40 pataas, pabagal na ng pagkakas. Oh. Kaya dapat ginagawa. Kaya natin susunod, merienda, ikaw na bahala dyan. Nauho ka. Pero pag dumating ulit yung 6:30, 2 glasses. 2 glasses. Para i-ready. Okay po? And then, the rest, ikaw ang bahala. No? Basta yung anin doon sa tamang oras. Pero may bawal na oras. Alam niyo ba may bawal na oras kung inom ng tubig? Anong oras po? Pagkatulog. May oras. Pagdating ng alas 10 p.m., bawal na. Anong sabi ng China? Anong sabi ng Japan? Kasi pagdating ng 10 p.m., tulog na daw. Hindi mo. Nagpapahinga po yung liver and kidney. So, dapat yun, hindi sila nai-store. Alas 12 pa ka, kumain ko tayo na. Ayun, Pamalitan mo yung shit. Yan. Tapos, sa water po kasi, napakalaking factor po sa gagawin nating food supplement po. Kasi yung water, ma-enhance nito yung ating mga food supplement effect. Tulad ng homeopathy. Ginukuha lang nila yung 1 molecule ng isa ganito, tapos mata-times 10. Kaya natin i-times 10. Dahil sabi, alam niyo yung si doctor na naka-discover ng HIV, ang tubig ipaggagamot na. Kasi natuklasan, ang tubig daw ay may memorya. Water has memory. So pag nadikit yung tubig sa food supplement, kinukopya na, pinaparami na, ina-amplify niya yung effect. So anong moral lesson? Dadagdagan mo yung tubig pag iinom ka ng food supplement. Kasi mas lalakas yung effect sa'yo. Kasi supplement, di ka nagsulubot, hindi Nakita niyo ba yung mga albularyo? Gusto niyo matutunan yung diskarte nila? Sa tubig? Tapos pag pinainom, naglalakad na? Di ba po? Oh, albularyo. Ganun yan. Ako na personally, kasi doon sa conference namin sa abroad, hindi pag albularyo ka, hindi ka dapat i-degree. Meron silang alam na hindi natin alam. Hindi ma-explain ng science, quack doctor o quack practice. Kasi ako naniniwala, tayo, marami pa rin tayong hindi alam o madi-discover pa sa future. O si Jesus Christ na, kung anong putik, nilagay sa mata, nakakita eh. So hindi natin alam, quack doctor ba yun? Meron siyang alam na hindi pa nadi-discover. So ang tubig, napakaraming na-discover po, yung water memory. Tuturuan ko yung manggamot gamit ang tubig. Okay ba yun? Yes! So, may testing sa abroad, sa Japan. Deliver ako ng mga Japan research. May 3 baso. Yung unang baso, minumura. Hindi ba ng mure? Yung pangalong baso, hindi pinapansin. Yung pangatlong baso, dinadasal na talaga. Alam niyo, within ilang months, yung minumura, dark. Yung hindi pinapansin, cloudy. Yung dinadasalan, clear. Kaya pala yung mga holy water, nakakagaling. Kasi by intention alone, kinokopya ng tubig. Kaya pag iinom ka po supplement, sasabihin ko sa lagano, affirmation. Which is, may practice na kaya. Then, lahat ng herbal, like barley, sa tubig dadaan yan. Sample ko po meron ditong halaman, nag-experiment yung kaibigan ko sa Research Institute, inano namin to sa Malaysia. Ito halaman, pangit lang po yung drawing ko, kung mari halaman yan. Sa kabilang building, may halaman po. May water tubing dito. Ngayon, sinunog ito, inapuyan. Alam niyo doon sa scan, yung nararamdaman nito, nararamdaman din ng mga connected na. Ibig sabihin, pag may tubig, nagpapadala ng information. So, ano magiging benefit natin as health mentor? Kailangan, pag nagpainom ka ng ating mga herbal, dadagdagan mo yung tubig para mas bibilis yung effect. Tapos tuturuan mo ng affirmation. No? Kasi importante po yun. Ang hirap pagalingin ng pasyente na wala nang bilib sa sarili. Nagkagaling pa siya. Marami nang namatay dahil may tanim na. Hindi na siya lumaban.
Kasi nalungkot, na-depress. Maraming ganun eh. Nung sinabi, bigla, ay yung hindi nalaman, hindi mo nalaman, okay lang, di ba? So, yun po, yun yung tinatawag nating water memory. Ang nakadiscover po na, yung nakadiscover na HIV virus. So, magagaling po yung mga research nila. Kaya po, at sinabi, ipang gagawin. Kaya, ito po, yung homeopathic medicine, yun po yung concept. Kinukuha, extract yung molecule, pinapatak sa ganito, tapos ililipat-lipat hanggang lumiit yung molecule, nakakagaling. Kasi kinumpya na ng tubig yung property na kailangan ng katawan. Nag-guess po ba yung point? Yes! Okay, dito sa Pilipinas, natututo mo ba? Yes! Kasi lang naman po ito mga 10 hours. Okay lang? Yes! Oo, okay daw yun. Sagit lang mo naman po ito. So, gusto ko kasi pag uwi nyo, alam nyo na yung sasabihin nyo. Umpisa pa lang po ito, ha? Pagka gusto nyo matuto, we can transfer daw 1 decade training. So, napakarami. Kinuha ko lang yung content na related doon sa product natin. Paano? Sino may diabetes? Sino? Sino pa? Mataas ang sugar. Sobrang sweet. Kaya mo? Kasi dito, yung nile-lecture ko lang, 3 lang palagi. Paulit-ulit lang naman ang sakit natin dito eh. High blood, diabetes, rheuma. Tama? So focus tayo. So paano natin may relate sa product mamaya? May event ang product. So, pag mataas ang sugar mo, may mga technique. No? Kailangan mataas yung potassium sa katawan mo. Sabi ko nga kanina, pag tinanong mo yung normal na Pilipino, ano yung rich in potassium, sasabihin, saging, maruya, turon, latundan. Totoo mo yun, ngayon ako makapunta sa Pilipinas. Saan maraming potassium? Saging, maruya, turon, lakatan. Saging lang mas alam. Pero nga po, 200 milligram lang. Ang kailangan natin ay 4,800 milligram. Alam niyo po kung saan makakakuha? Sa pure barley. Yes! 40 milligram lang. 40. Foods to avoid pag may rayuma. Masakit tuhod. Sino ba sakit tuhod? Masakit tuhod. Paminsan-minsan. Gano'ng kadalas ang minsan? Usually, ito talaga sakit na natin eh. Yung rayuma, yung nasakit ng tuhod. Lalo na pag malamig. Pero pag may nakain, nasakit. So, ang kilala natin is yung munggo. Sinisisi yung munggo, no? Meron pong mga tao reactive sa munggo. Di ba po? Yung laman loob. Yan, nakakalayo yan. Delata. Sa lalaki po, yung iniinom natin. Beer. Anong moral lesson? Mag-heart tayo. Diba? Ano po? Kailangan natin iwasan. No? Yung mga dilata, bawal po yan kasi mataas sa uric acid. Pero ang nakakagulat dito, mas mataas yung itong sasabihin ko na hindi mo alam na sila yung one of the cause na nataas yung uric acid mo. Sino nakain ng tilapia? Bangus. Diba? Hindi ka nga nagbago. Diba? Pero may mga reasons po nataas. Gawa po kasi feeds, antibiotics. Kaya, wala na tayong magagawa. Ano nakakain na? Bawal ang baboy, bawal ang tilapia, bawal ang ganito, bawal na lahat. Nagagalit sa doktor. Gusto ipa ako sa krus. Totoo po. Nagagalit sa, wala na kami kakainin. Alam nyo, may good news ako. Hindi nyo lang po talaga maiiwasan. Wala nang super healthy. Ang importante, madi-detox mo. Oh, ngayon, anong laman ng barley fusion? May glutathione, master antioxidant, magaling sa dito. Even the barley. Okay, diba? So, bukod dyan sa nalaman nyo, pwede konti-konti, pero huwag dadamihan kasi sasakit po talaga. Pagka lumapit kayo at sabi nyo masakit, tapos kain ng kain kayo, kahit nainom kayo ng ating product,
i-reseta ko, martilyo, pagpukin na naman. Matigas ang ulo. So, next po tayo. The most dangerous foods. Favorite ko to nung bata ako. May pang-time nyo ba ako? Yan, o. Sino makakahula nito? Ha? Hotdog! Sino pa? Most dangerous food? Pizza. French fries. Okay, magbabagit ng brand, ha? Oh, bibigyan na akong clue para hindi lalayo. Sabi nito, tatangkad daw ako, kaya ganit na ganit ako. Margarine. Sabi ni Dr. Jerome sa isang article na hindi na natutulong basta-basta. Kaya, kung kumakain ka yan, bukasan mo, talagang iwasan. Hindi naman yung may brand, huwag yung sabihin na nila na yun. Pero ang margarine, hindi po basta lalabas doon sa katawan. Are you learning po? Yes! Gusto niyo ba? Yes! So, how to avoid sugar? Sino mga mataas? Mahilig kumain ng matatamis. Soft drinks. Kanin. Tinapay. Cake. Oh, paano natin ito i-avoid? Eh, nandyan lahat sa pagkain may sugar. Tandaan nyo lahat ng kinakain natin almost sugar lahat. Ino-compress. Kahit prutas. Eh, sabi nyo, prutas ako. Yung mangga, at taas sa sugar. So, tuturuan ko kayo, paano i-avoid? Gusto nyo ba? Malaman? Yes! O, pupunta kumari tayo sa piyestahan. No? Siyempre, piyesta dapat kakain tayo. Uunahin nyo ang lechon. Yung fibers muna. Yung mga gulay muna. Kasi, tatakpan nun yung lining na mag-absorb ng sugar. So, imbis na 100% discounted. Tama? Okay ba? O, meron pang isang paraan. Kung hindi ka, nagkulay ka na, no? Bago ka pupunta, o bago tayo lulusot sa handaan, mag-apple cider pa rin. 30 minutes before. Kasi, babagal yung pag-absorb ng sugar. Ha? Mga mamimiesta na itong mga to, moderation po lahat ng sikreto. No? Hindi po pwede marami. Plus, sino po dito yung mahilig dun sa honey? Sabi, honey naman, stevia naman. Diba? Yun, madayon yung sugar ko. Pero whatever na pinanggalingan niya at matamis, nagsishoot up pa rin. Kahit pa paano. Pag sobra, hindi po maganda. May nagtanong nga sa akin pasyente, ito, totoong buhay po ito. Sabi ito, okay ba yung honey? Sabi niya. Naku, sabi ko yun. Yung isang pasyente ko, muntik mamatay sa honey. Kasi tinawag yung asawa, honey, eh mahal ang tawag. Ibang babae pala, hinapon lang kita. Kaya naman medyo po. Basta po ang honey, yung mga stevia, in moderation po. And then, nakikita niya yan, si Sergey, nagagaya niya. Nagkukuya ko yung tawag sa Tagalog. Pag nagkukuya ko kayo after eating, malakas kumain yung calm exercise ng sugar. Kaya pag kayo iba, nagaganyan. Unconscious po, nagbabawas ka ng sugar. Okay mo. Kaya pagka, tandaan niyo po pag kumain kayo, mas okay na ilangat ninyo. Kasi po, lahat na pinasok mo sa bibig, nagiging energy. Nababurn natin. So, ito importante. Itong tinatawag kong autophagy. Kasi ito yung huli. Ito yung gagawin ng product natin. Ang autophagy, pag sinerch mo, autophagy, o depende sa pronunciation ng bansa. Ibig sabihin, automatic. Yung phagy, yung lumang dugo, kakainin ng katawan mo para paltan ng bagong dugo. Kaya i-activate yun. Ano? Ito po, hindi basta research, na-awardan po siya ng Nobel Peace Prize po, ang autophagy, na nare-renew pala natin yung cell. May iniwan din palang paraan sila para makapag-detox tayo ng sarili. I-renew yung mga pangit nating dugo.